Mga bagay na kailangan mong gawin o i-apply sa inyong relasyon upang muling manumbalik ang pagkabaliw ng isang lalaki sa iyo. Tandaan niyo mga kamamaya, kung ang isang lalaki ngayon sa inyo ay hindi na nakikitungo ng maayos, hindi ka na niya iginagalang, hindi ka na niya inirerespeto, binabaliwala ka na niya, hindi ka na niya binibigyan ng oras at panahon. Well, ngayon sa video ito mga kamamay, tuturo ko sa inyo ang mga bagay na kailangan nyong gawin o mga paraan na kailangan nyong gawin upang manumbalik yung sinasabing pagkabaliw sa inyo ng isang lalaki. So mga kamamay, huwag na natin masyadong patagalin to. Ano ba yung unang tips na kailangan mong gawin upang muling mabaliw sa iyo ang isang lalaki? So number 1, magpaganda at muling ibalik ang kumpiyansa sa sarili. Tandaan niyo mga kamamaya, the more na tumatagal ang inyong relasyon, napapansin niyo, di ba? Parang nagbabago na siya. The more na tumatagal 10 taon, 15 taon, o 20 taon na kayo nagsasama, pero nararamdaman mo na parang hindi ka na niya napapahalagahan. Okay? Hindi na siya nababaliw sa'yo. Hindi ka na niya inaakit. O hindi na siya nangangalabit sa iyo. So, dumarating talaga sa panahon na nagiging ganyan ng isang lalaki. Hindi na siya nababaliw, hindi na siya nahuhumaling sa iyo, hindi na siya naaakit sa iyo. So, kailangan mga kamamay, mag-ayos ka pa rin. Lagi ko sinasabi, ini-apply ito sa lahat ng anumang edad na babae. It's either senior ka na, it's either 40 ka na, it's either 50 ka na, kailangan mo pa rin mag-ayos at magpaganda. Kung ikaw ay may partner, kailangan mong gawin yan. Sa ayaw at sa gusto mo, kung ayaw mong magbago ang pakikitungo ng isang lalaki sa iyo, sikapin mo pa rin alagaan ang sarili mo, mag-ayos, magpaganda, at yung napakahalaga, yung kumpiyansa mo sa iyong sarili. Tandaan niyo mga kamamaya, ang isang lalaki ay nababaliw sa isang babaeng may kumpiyansa sa kanyang sarili. Yung tipong kaya niyang tumindig ng sarili niyang mga paa, kaya mong humarap sa mga tao, kaya mong makipag-usap, hindi ka hihiya-hiya, hindi ka malamya. Okay? Pagka ganyan ka kamamay, malamya, hihiya-hiya, o hindi mo pa nagagawa ang isang bagay, sumusuko ka na, wala kang kumpiyansa, wala kang tiwala sa sarili mo. Lahat ng bagay na gusto mong gawin, hindi mo magawa, hindi mo matapos kasi nga wala kang kumpiyansa sa sarili mo. Hindi ka magugustuhan ng isang lalaki at hindi muli ang mababaliw sa iyo kapag kaganyan ka. Kaya ako nagsasabi sa inyo ngayon mga kamamaya, mag-ayos kayo at ibalik nyo yung self-confident na dapat meron kayo. Maganda ka, nag-aayos ka, at wag mo yung ikahihiya. Okay? Yung mga babae dyan, mga kamamaya, ang ganda-ganda kayo lumabas ng bahay. Ang ganda-ganda nagkukulong lang sa kanilang kwarto. Ang ganda-ganda hindi marunong humarap, hindi marunong makipag-usap. Tandaan niyo mga kamamaya, ang isang lalaki po, gusto niya yung mga babaeng magaling makipag-usap, magaling humarap sa tao. Pero paano na lang kung ikaw yung babaeng mahiyain, lalamya-lamya, hindi ka magugustuhan at hindi muling manunumbalik ang pagkabaliw sa iyo ng isang lalaki. So yun yung number 1 tips ko sa inyo mga kamamaya, matuto kayong alagaan palagi ang sarili at yung kumpiyansa sa inyong sarili ay ibalik din po ninyo. Talaga at lubos na makakatulong yung mga kamamay upang muling mabaliw, masabik ang isang lalaki sa inyo. So number 2, baguhin mo ang pagiging masyadong selosa mo. Tandaan nyo mga kamamaya, hindi makakatulong ang pagiging selosa ninyo sa inyong relasyon. Siguro nung una pa lang kayo sa inyong relasyon, nung unang 1 taon, napaka-romantic niyan, napaka-sweet tingnan kasi selosa yung babae. Okay? Ibig sabihin, mahal na mahal niyo yung isang lalaki. Pero pagtagal mga kamamay, pag nagpakasal kayo, tumagal na kayo sa isang relasyon, nakakainis na po yan. Lalo na kung ang pagiging selosa ninyo, ang pagsiselos ninyo ay wala sa lugar. Okay? May makausap lang na isang babae yung lalaki, nagagalit ka na. Okay? Nananampal ka na. Nananakit ka na? Sinong lalaking matutuwa sa trabaho mong yan? Mga kamamaya, yung pagiging selosa ninyo, ilagay nyo sa lugar. Pero kung nasa trabaho yung asawa ninyo at may nakapagsabi na meron siyang nakakausap na babae, sana naman intindihin nyo muna bago kayo mag-react.
Okay, ang pagiging selosa, alam niyo mga kamamay, hindi yan makakatulong upang habulin kayo ng isang lalaki. Bagkus, baka kayo ay layuan pa ng mga kalalakihan ng inyong partner, ng inyong jowa kapag ka masyado kayong selosa. Pero kung aalisin niyo yan sa inyong sarili mga kamamay, iisipin ng isang lalaki, bakit hindi ka nagsiselos? Bakit hindi ka nakagaya ng dati na humahabol sa kanya? Pag nakita mo siyang may kausap na ibang babae, nagagalit na. Pero ngayon, kahit magkausap sila nung kaibigan niyang babae, hindi ka na nagsiselos, so magtataka ngayon ng isang lalaki. Siya ngayon ang mababaliw. Bakit hindi ka na naghahabol? Bakit hindi ka nagsiselos? Anong nangyari sa'yo? Baka mamaya, ikaw pala yung naghahanap na ng iba, kaya hindi ka nagsiselos sa isang lalaki. So ngayon, binibigyan mo ngayon ng clue ang isang lalaki na siya naman yung kabahan kung bakit hindi ka na nagsiselos sa kanya. At mas makakatulong yun sa iyo mga kamamay kung hindi ka magsiselos sa isang lalaki, lalo na't may tiwala ka sa kanya. Okay? So isa yung tips mga kamamay upang mabaliw ang isang lalaki sa inyo sapagkat inilulugar nyo ang inyong pagiging selosa. Okay? So next, huwag mong ipakitang sa kanya lang umiikot ang mundo mo. Yes mga kamamay, ang mga lalaki kasi pag nakita niya na siya yung nagiging dahilan ng pagtawa, pagsaya, pagngiti mo, ibig sabihin yan, wala ka ng buhay sa labas ng inyong relasyon. Nakadepende ka na lang sa kanya. Nakadepende ka na lamang sa kung anong atensyon at oras ang ibinibigay niya sa iyo. Which is hindi tama yun mga kamamay. Okay? So makukulong ka sa atensyon ng isang lalaki na tipong kapag ka hindi ka niya binigyan ng oras, magagalit ka. Yung tipong kapag ka nawala siya sa iyo, hindi mo kakayanin. At ayaw ko dumating yung oras, yung araw na kapag ka iniwan ka ng isang lalaki dahil sa pagiging selosa mo, dahil sa pagiging toxic mo, siya lang yung magiging dahilan ng pagngiti mo. At kailanman magbumukmuk ka na lamang pagka iniwan ka niya. Mahirapan kang mag-move on kapag ka iniwan ka niya kasi nga masyado kang nakadepende sa kanya. Ginawa mong mundo ang isang lalaki. Pero mga kamamay, kung gagawin nyo na maging masaya kasamang inyong mga kaibigan at hindi lamang nakadepende sa isang tao, sa isang lalaki ang kaligayahan nyo, malamang sa malamang, hahabulin ka ng isang lalaki kapag ka nakita kang ngumingiti kasama mga kaibigan mo. Okay? So, siya yung mababaliw ngayon sa paghahabol sa iyo kapag ka nakita kang masaya kasamang mga kaibigan mo. Kaya sinasabi ko ngayon palang mga kamamay, huwag kayong didepende palagi, huwag kayong aasa palagi sa isang lalaki. Hindi po pwedeng siya lang palagi ang dahilan ng pagngiti, ng pagiging masaya mo sa araw-araw. Paano na nga pag iniwan ka? Di tapos ang lahat. Paano na nga kung ipinagpalit ka? Di habang buhay ka nang magmumukmok, iiyak, magdadabog, di ba? Kaya ako na nagsasabi sa inyo, maghanap kayo ng mga dahilan kung paano kayo magiging masaya at huwag lamang sa isang lalaki. So next, mag-no contact rule at hayaan mo na siya yung kumontak sa iyo. Yes mga kamamay, lagi ko sinasabi sa inyo kapag dumating yung time na ang inyong relasyon ay maging toxic na, sinasaktan ka na, hindi ka na masaya, pinaglalapatan ka na ng kamay, di ba? Pinagdadabugan ka na, pinagtataksilan ka na, hindi ka na inuuwian, okay? Hindi na siya nagpaparamdam sa iyo. Ang gawin mo dyan, mag-no contact rule ka sa kanya at hayaan mo na siya yung tumawag sa iyo, mag-message sa iyo, pero wag na wag magsisimula sa iyo ang pangangamusta. Para sa ganun, maging epektibo ang ginawa mong pag-no contact rule sa kanya para ma-realize niya ang pagiging mag-isa niya sa kanyang buhay nang wala ka. Kaya mga kamamay, kung gusto nyo na muling mabaliw sa iyong isang lalaki, kailangan mag-no contact rule kayo kung kinakailangan para makita ng isang lalaki ang halaga mo. Ganun naman talaga sa mundo, hindi lang sa pag-ibig, kung alin yung mga bagay na nawawala, saka natin nakikita ang halaga. So, huwag kayong magkakaila mga kamamay, ganyan dito sa ating mundo. Kung alin yung nawala, saka pa natin lamang makikita yung halaga. Ganon din sa tao, ganon din sa pag-ibig. Kung hindi ka lalayo, hindi ka maglalagay ng espasyo sa pagitan ninyo, okay, hindi ka niya makikita. Hindi makikita ang halaga mo, hindi makikita ang presensya mo. At kapag ka nangyari yung mga kamamay na ikaw ay lumayo at hinanap ka niya, doon pa lang mababaliw na sa paghahabol sa iyo ang isang lalaki. So mga kamamay, yan lang muna sa ngayon ang mga bagay na kailangan nyong gawin upang ang isang lalaki ay muling maghabol
sa iyo. Kung wala nang pakialam, kung wala nang pag-ibig, wala nang pagmamahal, yan ang iyong dapat gawin. So, paano mga kamamay? Mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.